Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, July 17, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Philippine government naghain ng diplomatic protest laban sa China. Pilipinas inihambing sa isang unggoy sa propaganda video ng Chinese media. Tatlong suspect sa pagnanakaw sa isang bahay sa Antipolo City, arestado. Ilang residente nababahala sa sunod-sunod na insidente ng nakawan sa kanilang lugar. 11 pesos itataas sa kada litro ng kerosene sa susunod na linggo. Sa palakasan, Philippine Softball Team RP Blue Girls pasok pa rin sa Women's Softball World Cup sa Peru matapos pataubin ang Puerto Rico. Sa good news, nationwide simultaneous CPR exercise idinaos ng Philippine Red Cross at mga lokal na pamahalaan. At sa showbiz, Mariel Rodriguez in-unfollow sina Angel Locsin, Pokwang at Ann Curtis matapos punahin ang asawang si Robin Padilla. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China sa gitna ng racist AI video ng Chinese state-run media company kung saan inihahambing ang Pilipinas sa isang unggoy na kontrolado umano ng US at Japan. Tinawag ng gobyerno ng Pilipinas na mapanlait ang naturang video at walang puwang sa diplomasya. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Out on the open sea, someone had put together the world's most wobbly karaoke stage. Go on! Start singing! Bahagi yan ng video na ipinost ng China Daily, ang state-controlled media company ng China, noong July 10, 2 araw bago ang 10 taong anibersaryo ng pagkilala ng Permanent Court of Arbitration's Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinapakita ang isang unggoy na nakasuot ng salakot at barong Here it is! na kinokontrol ng United States at Japan para isulong ang arbitration case decision sa South China Sea. Ipinakita sa video ang pag-itsa sa unggoy papunta sa karagatan sabay ang pag-water cannon ng Chinese Coast Guard. Inalmahan at tinawag itong racist ng Department of Foreign Affairs kasabay ng kanilang inihaing diplomatic protests. Huwebes, July 16, nang ipaabot ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang pagtutol na ito ng Pilipinas kay Chinese Ambassador Ching Chien at ang request na i-take down ang naturang video. Kinastigo rin ni Defense Secretary Gilberto Diodoro Jr. ang racist video na isaan niyang kahihiyan sa China. Nagpapakita niya ito ng mababang pagtingin at schizophrenic behavior ng China sa Pilipinas. Para naman kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, wala nang puwang sa panahon ngayon ang racism at maring pagkondena ang nararapat na tugon dito. Ayon kay Filipinas Do Not Yield Movement Chairman Dr. Jose Antonio Goitia, taktika ng China ang ganitong paraan sa tuwing nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Hindi rin anya unggoy ang mga Pilipino. Sa halip ay isang malaya at may soberanyang sambayanan na kailanmay hindi dapat yurakan ang dignidad. Umapela naman ang Akbayan Party at atin ito coalition convener na si Rafaela David na i-take down ang propaganda video. Definitely, China has no right to peddle fake news and to post racist, offensive videos against Filipinos. No amount of AI-generated videos can erase our West Philippine Sea victory. Hindi po tayo magpapalinlang, halatang-halatang desperado lang yung China na baluktutin yung ating pagkapanalo under the UNCLOS. Panawagan niya sa concert agencies. Dapat persona non grata na din yung defense minister ng China dito sa Pilipinas.
Kasi pag pinabayaan lang natin na ginaganito tayo, paulit-ulit talaga tayo. Bukod sa naturang AI video, may iba pang kalintulad na AI videos na in-upload ng China Daily at Chinese Embassy na kumekasyon sa 2016 arbitral ruling. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Arestado ang 3 suspect sa pagnanakaw sa isang bahay sa Antipolo City. Nababahala naman ang ilang mga residente sa Barangay San Luis dahil sa kanila'y sunod-sunod na insidente ng nakawan sa kanilang lugar. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Dito po kasi sa subdivision namin, talagang talamak na yung mga ang mga nakawan. Perwisyo na sa isang subdivision ng hindi lang isa, kundi nasa 6 ng insidente ng pagnanakaw sa loob lamang ng higit 1 buwan. Itong Martes lang, June 14, sa katirikan ng araw ay nabiktima ang bahay ni alias Romeo. Makikita sa CCTV na walang alinlangang pinasok ng mga kawatan ang gate ng bahay ng biktima. Ang nakakaw naman po sa amin dito, yung mags ng sasakyan. Ayun, nangyari po siya nung kasagsagan ng hapon. 3 po yung nahuling suspect . Desidido ang biktima na ituloy ang kaso laban sa mga suspect. Ngayon po talagang tinuloy namin kasi para, syempre, na marami nang nabiktima . Ayaw na namin madagdagan pa kasi katulad niyan, marami nang nakawan na nangyari dito. Wala nang nangyayari. Nakakulong ang 3 suspect sa Antipolo PNP Custodial Facility. Opo, aminado naman po kami na kami ho yung kumuha. Pero po, sa dahilan lang po na natalo po kami sa scatter po. Pinagsisihan na po namin yung ginawa namin. Sana po mapatawad po kami. Po ako na pasubo lang din po ako ito kasi akala ko po bahay daw po niya yun. Ngayon pinadampot niya po sa akin yung na yun. Kaya ako po nagawa yun. Kasi may kotse po sila, ang akala ko po, kanya po yun. Kasi sabi niya, sige yan, damputin mo na yan. Pero itinatanggi ng mga suspect na sila rin ang nasa likod ng iba pang insidente ng nakawan sa subdivision. Paliwanag ng isang opisyal ng barangay sa San Luis sa talamak na insidente ng nakawan sa lugar. Antipulis kasi sir, wala tong perimeter fence. So labas-pasok po yung tao maski saan, west, north, east. Huwag niyong sirain yung katahimikan sa San Luis dahil hindi po ako mag-atubili. Nahabulin kayo at failan kayo. At ipakulong kayo, failan kayo ng appropriate charges. Paalala naman ng barangay sa mga residente na maging alerto sa seguridad sa bawat tahanan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mga ka-A to Z, handa na ba ang mga wallet? Posible kasing tumaas na naman ng mahigit 10 piso ang presyo ng diesel sa susunod na linggo. Batay sa paunang 4 na trading days ngayong linggo, posibleng magtaas ang diesel ng hanggang 10 pesos at 50 centavos kada litro. Habang posibleng umakyat naman ang presyo ng gasolina ng hanggang 4 pesos at 50 centavos kada litro. Tumataginting namang hanggang 11 pesos ang posibleng iakyat sa kada litro ng kerosene. Ito'y bunsod ng panibagong tensyon sa Middle East, kabilang ang umano'y pag-atake ng Iran sa commercial ships na dumaraan sa Strait of Hormuz at ang retaliatory strikes o pagganti ng US sa Iranian military assets. Bagamat wala pang pinala na data, tipid-tipid po mga ka-A to Z dahil inaasahan na ang taas presyo. Nagprotesta sa harap ng Department of Labor and Employment ang Kilusang Mayo 1 at iba pang labor groups para manawagan ng 1,200 pesos na national minimum wage. Naghain din ang mga grupo ng apela para sa 530 peso wage increase na nila ay kailangan para maabot ang family living wage. Ayon sa Pangulo ng Association of Democratic Labor Organizations na si Dudes Gerodias, paano nabubuhay ng malusog ang pamilya ng mga manggagawa kung ganito kababa ang sahod? Nauna nang inanunsyo ni Labor Secretary Francis Tolentino ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila na ipatutupad sa 2 segwada simula July 25. Para naman sa mga labor groups, hindi sapat ang naturang dagdag sahod sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pasahe at iba pang pangunahing pangangailangan.
Patuloy na makatatanggap ng cash aid ang mga kwalipikadong benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps kahit lumagpas na sa 7-year limit. Yan ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 120 noong Lunes, July 13. Sa ilalim ng EO, mananatiling kwalipikado ang 4Ps beneficiaries na dapat sana ay matatapos na ang kanilang eligibility matapos ang 7 taon. Ito'y matapos basta nananatili silang nasa level 1 o survival o kaya level 2 o subsistence. Batay yan sa datos ng Social Welfare and Development Indicator ng DSWD. Ayon kay PBBM, layon nitong tiyaking patuloy na masusuportahan ang mga benepisaryong naapektuhan ng krisis hanggang makamit nila ang self-sufficiency. Inatasan na ng DSWD na magpatupad ng mas malakas na case management system at gamitin ang enhanced tool para sukatin ang kalagayan at kahandaan ng mga benepisaryo na mag-graduate dapat sa programa. Dapat din maglabas ang DSWD ng implementing guidelines kabilang ang identification at validation ng kwalipikadong benepisaryo sa loob ng 30 araw mula sa effectivity ng EO. Ang pondo para dito ay kukunin sa kasalukuyan at available na budget ng ahensya. Palalakasin ng Philippine National Police ang pagkikipag-ugnayan sa ride-hailing companies at local police units para maprotektahan ang motorcycle taxi riders. Ito ay kasunod ng magkahiwalay na pag-atake sa Caloocan City at sa Cavite kung saan 2 rider ang nasawi. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Ray Co, bagamat agad na aresto ang suspect sa 2 insidente, ikinalulungkot pa rin ang nangyari. Kung dati mas nakatuon ang proteksyon sa pasahero, ngayon mas pinalalakas na rin ang seguridad para sa mga driver at rider na nagtatrabaho. Nagdagdag na rin ng police patrols lalo na sa gabi para maiwasan ng mga krimeng target ang mga rider. Nag-viral kamakailan sa social media mga sulat kamay na mensahe ng ilang motorcycle taxi riders sa kanilang helmet na nakikiusap sa mga pasahero na huwag silang saktan o nakawan. Isa sa viral na mensahe ay ang "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po akong saktan." Hinikayat naman ng PNP ang mga rider na gamitin ng Unified 911 Emergency Hotline para sa mas mabilis na reporting at pagresponde ng pulisya sa oras ng emergency. Dati po kasi ang pinoproteksyonan ay mas pinoproteksyonan yung mga pasahero, di po ba? Ngayon, kasama na po siyempre, mas pinapalakas natin yung proteksyon naman po ng ating mga drivers, yung mga nagtatrabaho po. Yung kanilang aspirations o yung kanilang mga pangarap na makapagtrabaho lamang ng maayos at ng ligtas ay naririnig po kayo ng inyong Philippine National Police. Kami po ay nakikinig, nakikita po namin kayo at gagawin po namin nandito po kami para sa inyo. Nakalatag na ang Comprehensive Security Plan ng Philippine National Police para sa ika-5 State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay PNP Public Information Chief Colonel Allen Rico, mahigit 20,000 personnel ang paunang ide-deploy para sa SONA. Kabilang dito ang pagdaragdag ng puwersa mula sa iba pang ahensya tulad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Pero hindi pa naman idinetalye ng PNP kung ilang pulis ang itatalaga sa mga partikular na lokasyon sa araw ng talumpati ng Pangulo. Yung comprehensive security plan po natin ay nakalatag na. Initially, we are deploying 20,000 personnel para po sa SONA. More than 20,000. This includes our allied or your augmentation from other agencies like the AFP, the Coast Guard. Pasok ang Filipino content creators na sina Bretman Rock at Diana Guerrero sa 2026 Time 100 Creators List. Ayon sa Time Magazine, kinikilala ng listahan ng 100 sa pinaka-influential digital voices sa buong mundo. Kabilang ang mga honoree ngayong taon mula sa mahigit 100 bansa na gumagawa ng content sa TikTok, Instagram, YouTube at iba pang platforms. Sina Bretman at Diana ay parehong napabilang sa Titans category.
Sa feature ng Time kay Bretman, binigyang diin kung paano niya unang nabuo ang malaking following bilang isa sa mga early beauty creators bago lumipat sa mas grounded na content patungkol sa kanyang buhay sa Hawaii. Samantala, tinukoy naman ng Time si Miana bilang most followed creators sa Pilipinas sa TikTok na may halos 47 million followers. Binigyang pansin din ng magazine ang kanyang mga collaboration kasama ang iba-ibang local at international stars. Ayon kay Niana, higit pa sa numero, mas mahalaga sa kanya ang mga meaningful connections na nabuo sa pamamagitan ng sayaw at content creation. Susunod, Dasmariñas Cavite Mayor Jenny Barzaga humabol sa COC filing para sa Cavite 4th District Special Elections. At sa palakasan, Philippine softball team RP Blue Girls pasok pa rin sa Women's Softball World Cup sa Peru matapos pataubin ng Puerto Rico. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Balitang A to Z. Limang kandidato ang maglalaban-laban sa Dasmariñas, Cavite para sa congressional seat na nabakante matapos patalsikin ng House of Representatives si Kiko Barzaga. Samantala nagpunta naman ng Commission on Elections ang dating pangalawang Pangulo at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo para naman yan sa plebisitong gagawin sa lalawigan. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Sa pagtatapos ng inilaang 3 araw na filing of candidacy ng Commission on Elections para sa special elections sa ika-4 na distrito ng Dasmariñas, Cavite, 5 ang maglalaban-laban para pumalit sa nabakanting congressional seat matapos i-expel ng House of Representatives ang dating mambabatas na si Kiko Barzaga dahil sa disruptive at disorderly behavior. Ayon sa COMELEC, ganap na 2:38 ng hapon ngayong Biyernes, isinumite ng ina ng dating mambabatas at kasalukuyang mayora ng Dasmariñas na si Jenny Barzaga ang kanyang COC. Sinamahan siya ng kanyang mga taga-suporta, kaibigan at kapamilya. Noong unang araw, ang nag-file po si Raul Rex del Rosario Mangubat, Marvin Opamin Dupalag. Noong ikalawang araw ng July 16, dalawa rin po ang nag-file, Alexander Aguilar Ordenes, si Jacinto Bautista Frani Jr. at Jennifer Austria Barzaga. Ayon kay Laudianco, gaya ng regular na eleksyon, papayagan ng substitusyong basta nasa kaparehong political party at i-endorso ng partido ang substitute. Kasunod ito ng mga katanungang maaari pa bang mag-substitute sa kandidatura ng kanyang ina si Kiko Barzaga. Since manual elections po ito, isusulat ng mga kababayan natin yung pangalan sa balota, wala po tayong nakikitang problema pagdating sa substitutions. Patuloy naman na nananawagan ng dagdag pondo ang komisyon para sa pagsasagawa ng special elections. Ngayong taon kasi nasa 11 million pesos lang ang kanilang budget para sa special elections at plebiscites. Kahit na posibleng umabot ng tinatayang 100 milyong piso ang maaaring magastos sa Cavite Special Elections. Humugot na nila sila mula sa savings ng COMELEC sa nagdaang Antipolo Special Election. Paggastusin po natin dito mas malaki. Bakit? 448,000 po ang registered voters ng 4th District po. Inaasahan po namin mahigit 100 milyon ang gagastusin namin dito. Gaganapin ang Cavite Special Elections sa August 29. Samantala, mula special elections, magsasagawa rin ng plebisito ang komisyon at lokal na pamahalaan ng Naga City. Ito'y para naman sa pagtatakda sa Naga bilang highly urbanized city matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation No. 1267 noong May 26. Personal na nagtungo si Naga City Mayor Leni Robredo sa COMELEC para pag-usapan ang gaganapin na plebisito. Boboto ang mga rehistradong botante ng Naga para pagpasyahan kung sang-ayon silang gawing highly urbanized city ang Naga. Malalaman natin yun during the plebiscite. So ang rule po namin ipapaliwanag sa mga taga-Naga kung ano yung advantage na madadala nito. Ayon kay Robredo, asahang magdadagdag din ng allowance para sa mga gurong magsisilbi sa plebisito.
So, ang request ko lang po na kung pwede mabigyan kami ng estimate breakdown ng gastos kasi ipapa-approve ko pa din yun sa sangguniang panglungsod namin. Isasabay kasi ang plebisito sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan election sa November 2. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Ginunita ng Ateneo de Manila University ang ika-40 araw ng pagpanaw ng Blue Eagles basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagsagawa ang Universidad ng Memorial Mass sa Church of Jesus na pinangunahan ni Ateneo President Father Bobby Yap. Sa kanyang homily, sinabi ni Father Bobby na ang 40 araw ay hindi lang sukat ng panahon, kundi panahon din ng pagsubok, pagninilay at panibagong pagbangon. Kasabay nito, inanunsyo ng Ateneo ang pagtatatag ng Blue Eagle Athletic Scholarship Funds bilang pagpupugay kina Baterbonia at Adili. Hindi naghain si Senator Robin Padilla ng counter-affidavit o sagot kaugnay ng obstruction of justice complaint laban sa kanya. Kaugnay ito ng alegasyong tinulungan umano ni Padilla si Senator Ronald Bato de la Rosa na makalabas sa Senate compound noong May 14. Sa order na may petsang June 23, inatasan ng Ombudsman sina Padilla, dating Senate President Alan Peter Cayetano at na-dismiss na Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na naghain ng counter-affidavit sa loob ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ng utos. Ayon sa Ombudsman na si Jesus Crispin Remulla, lumagpas na ang deadline o palugit para sa paghahain ng sagot ni Padilla. Anya binigyan ng pagkakataon ang senador na itanggi, kontrahin o ipaliwanag ang mga alegasyon pero mukhang pinili nitong i-waive ang kanyang karapatang maghain ng depensa. Nakapagsumite naman si Cayetano habang binigyan ng extension si Aplasca hanggang July 23. Dahil dito, hihintayin muna ng Ombudsman ang sagot ni Aplasca bago maglabas ng resolusyon. Nauna nang lumabas sa CCTV footage sa Senado na umalis si De La Rosa kasama si Padilla sakay ng sasakyan. Deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman, then so be it. I mean, wala siyang defense. They're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it. I don't know if he's being given any legal advice. Inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na malapit nang maisampa ang plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng umano'y flood control scandal na patuloy na iniimbestigahan ng Ombudsman. Ayon kay Remulla, nauunawaan niya na marami ang naiinip sa pag-usad ng kaso pero kailangan maging maingat at deliberate ang pagbuo ng ebidensya. Samantala, sinabi rin ni Ombudsman Remulla na wala ng probative value ang tinatawag na Cabral Files hinggil sa umano'y irregularidad sa mga proyekto ng DPWH. Ito ay dahil pumanaw na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ayon kay Remulla, mahirap nang gamitin bilang ebidensya ang mga naturang files at dokumento dahil wala na si Cabral para patunayan, ipaliwanag o i-authenticate ang nilalaman ng mga ito. Pinangunahan ni Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwen Pang kasama ang ilang lokal na opisyal at bisita ang nationwide simultaneous CPR exercise sa Risen Garden, Quezon City Hall ngayong Biyernes. Ito ay bilang paggunita sa National CPR Day at Disaster Resilience Month. Tinawag ang aktibidad na Hawak Mo ang Beat. National CPR Day, handa ka na bang magligtas ng buhay? Layon nitong palawakin ang kaalaman at kamalayan ng publiko sa cardiopulmonary resuscitation o CPR at bigyan sila ng life-saving skills na maaaring magamit sa oras ng emergency. Ito ay para makatulong ang marami sa pagliligtas ng mas maraming buhay, madagdagan ang kaalaman at kakayahan at mapangalagaan palalo ang kalusugan ng mga Pilipino.
Ginulat ng Philippine Women's Softball Team ang world number 3 na Puerto Rico sa group stage ng WBSC Women's Softball World Cup sa Lima, Peru. Nagrally ang Cebuana Luwilier-backed Blue Girls mula sa 4-1 deficit sa huling inning para manalo 5-4 sa dramatic na walk-off victory. Pagpasok ng bottom of the 7th inning, nagpasiklab si Skylene Elazar ng 2-run double para idikit ang labad ng 1 puntos. Sinundan ito ni Eliza Daniel ng RBI single para itabla ang score. Habang nagbigay naman ng winning hit si Nicole Hamod sa center field para kumpletuhin ang comeback ng Pilipinas para sa isa sa tournament favorites. Ayon kay ASAFIL President John Henry Luwilier, patunay ang panalong ito sa tatag, composure at fighting spirit ng Blue Girls. Gayunpaman, natalo naman ang Pilipinas sa Great Britain 5-0 sa ikalawang laro ng kanilang double headliner. Sa kabila nito, bit-bit ng Blue Girls ang kumpiyansa mula sa historic comeback habang haharap sila sa host nation Peru sa huling group stage assignment. Congrats, Pilipinas! Sa ating pagbabalik sa showbiz, Mariel Rodriguez. End of friendship na nga ba online kina Angel Locsin, Pokwang at Ann Curtis matapos punahin ng mga ito ang asawang si Robin. At sa trending, Bini Maloy at Bini Joanna kumasa sa sayaw ni Pitik Queen. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Napansin ng ilang social media users na in-unfollow ng actress-host na si Mariel Rodriguez sa Instagram, sina award-winning actress na si Angel Locsin, maging ang mga kaibigan si Pokwang at Ann Curtis. Ito'y matapos punahin ni Angel ang asawa ni Mariel na si Senator at dating aktor na si Robin Padilla, kaugnay ng mga paninindigan nito sa ilang kontrobersyal na issue. Nag-viral nitong Huwebes ang Facebook post ni Angel kung saan tinanong niya si Robin kung nasaan ito nung panahong siya ay nire-red tag. Dito hinimok ni Angel si Padilla na magnilay sa kanyang paninindigan sa red tagging, China at suporta kay Apollo Kibuloy. Nagmula ang issue sa pag-amin ni Padilla na siya ay isa umanong komunista sa impeachment trial ni VP Sara Duterte noong July 14. Matagal namang target ng red tagging si Angel na may kaugnayan umano siya sa communist groups kahit na paulit-ulit namang itinanggi ito ng aktres. Samantala, napansin din ng netizens na nakipag-engage sina Pokwang at Ann Curtis sa Instagram post ni Angel. Gayunpaman, naka-follow pa rin naman si Angel kay Mariel sa IG. Lapang pahayag, si Mariel kaugnay ng umano'y pag-unfollow niya sa 3 celebrity friends. Tila hindi pa rin tapos. Si Ian Mark ang kilala ng lahat na si Pitik Queen sa kanyang trending na sayaw. Kasi naman pati sina Bini Maloy at Joanna, kumasa na rin. Panoorin. Paano ba yun? Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa physician na si Dr. Mickey Eisenberg. Sabi niya, sa bawat minutong lumilipas ng walang CPR at defibrillation, lalong bumababa ang tsansang mabuhay ng inililigtas. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!